Naaalala ko pa ang araw na yon, mga kababayan, nang makita ko ang di umanong pirma ko sa papeles. Ang pirma ko, sa isang kasunduan na ipinagbibili ang bahay at lupa namin sa Batangas, ang pinaghirapan namin ng asawa ko. Ginawa ng sarili kong anak at manugang. Ang galit. Ang hinanakit. Pero sa likod ng lahat ng iyan, may ngiti ako. Isang ngiti na hindi nila naiintindihan. Hindi nila alam na ang bawat pagkakamali may kapalit. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Tonyo. 60% apos, 7 taon na ako ngayon, isang simpleng trabahador sa oil rig sa Olongapo, Pilipinas. Akala ko, sapat na ang mapalaki lang ang aking anak, at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Ngunit dumating ang isang araw, at napagtanto ko, may mga bagay na hindi lang basta ibibigay at makukuha mo rin ang kapalit. Alam nyo ba, mga kababayan, ang pamagat ng video na kumalat sa buong bansa? Ampersand quote, kinunan ng video ng manugang ko ang pananakit niya sa anak ko. Ampersand quote, ito ang dahilan kung bakit nasa kulungan ngayon si Marco Zamora. Pero bago mangyari ang lahat ng iyan, ako, si Mang Tonyo, ay nasa bingit na ng kamatayan. 2 o marahil 3 buwan na lang, iyon ang sabi ng doktor. Isang buong buhay na pagtatrabaho, pagtatago ng sakit sa lamig at panganib, paghahangad ng sapat na ipon para sa kinabukasan ng aking pamilya. Hindi ko inakala na ang mga araw na ito ang magiging simula ng katapusan, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa mga lihim na matagal nang inilibing. Naaalala ko pa ang huling tawag ni Carla, 3 taon na ang nakalipas. Ang kanyang boses, puno ng galit at hinanakit, ay parang kutsilyong tumutusok sa aking puso. Ampersand quote, Papa, hindi mo naintindihan. Ibinigay ni Marco ang lahat ng pinangarap ko, isang kondo sa Ayala Alabang, isang bagong sasakyan, mga biyahe. At ikaw? Hindi ka man lang nakapunta sa kasal ko. Buong buhay mo, nasa lungga ka lang sa Olongapo, iniisip lang ang trabaho. Hindi mo nga naligtas si Mama, ampersand quote, ang bawat salita ay parang suntok, lalo na ang tungkol kay Aling Nena, ang aking asawa, ang kanyang ina. Sinunog ko ang sarili ko sa pagtatrabaho para sa kanyang pagpapagamot, para sa pag-asa na mabuhay siya. Ngunit kahit ang lahat ng iyon ay hindi sapat. Ang sakit ng pagkawala ni Aling Nena, at ngayon ang sakit ng pagkakahiwalay sa nag-iisang anak. Sa totoo lang, ang buong buhay ko ay tila isang mahabang serye ng mga pagkakamali, ng mga pagkakataong hindi ko nahawakan, ng mga salitang hindi ko nasabi. Kaya nang sabihin ng doktor ang hatol, halos wala akong naramdaman. Kahit na alam kong malapit na ang aking wakas. Ang tanging nasa isip ko, si Carla. Ang aking Carla. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Kahit mula sa malayo lang, kahit isang sulyap lang sa kanyang kaligayahan, iyon na ang sapat. Ang plano ko ay lumipad papuntang Maynila, magrenta ng isang maliit na kwarto, at mula doon ay titingnan siya, titiyakin na maayos ang kanyang buhay. At pagkatapos, tahimik na lang akong aalis. Iyon ang huling hiling ng isang amang nagkasala. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Habang papalapit ang eroplano sa Maynila, biglang nag-vibrate ang aking lumang telepono. Isang hindi kilalang numero. Inasahan kong spam, ngunit ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang babae. Ampersand quote, Mang Tonyo de la Cruz. Kayo po ba ang ama ni Carla Reyes? Ampersand quote, ang puso ko, biglang nag-iba ang tibok. Ampersand quote, ako po, ampersand quote, ang sagot ko, hirap na hirap huminga. Ampersand quote, si Veron po ito, nurse sa Banal na Maria General Hospital. Kailangan niyo pong pumunta dito sa lalong madaling panahon. Si Carla, nasa kritikal na kondisyon, ampersand quote, ang mundo ko, biglang nagdilim. Ang eroplano ay yumanig ng bahagya, ngunit halos hindi ko na ito napansin. Hawak ko ng mahigpit ang telepono, ang mga daliri ko ay namamanhid. Ang isip ko, umiikot. Si Carla, nasa ospital. Ano ang nangyari? Hindi na mahalaga ang sakit ko. Hindi na mahalaga ang pagod ko. Ang tanging naiisip ko, ang aking anak. Ang mga ulap sa labas ng bintana, tila sumasalamin sa pagkalito at takot na bumabalot sa akin. 50% apos, 7 taon na ako, halos 15 taon na ang nakalipas simula nang huli akong nakakita ng tunay na ulap, hindi usok mula sa mga tubo ng langis. Ang mga kamay ko, nanginginig, hindi dahil sa turbulensya, kundi sa bagong takot na bumabalot sa akin. Alam kong mayroong iba. Alam kong hindi lang ito simpleng aksidente.
Paglabas ko ng terminal, agad akong sumakay ng taxi, sinabi ang address ng ospital. Ang Maynila, ang syudad na aking sinilangan at kinalakhan, ay tila bago at hindi ko nakilala. Matataas na gusali, malalaking kalsada, mga billboard na may mga mukha ng hindi ko kilalang tao. Nagbago na ang lahat. Ako lang ang tila naiwan sa nakaraan. Nang makarating ako sa banal na Maria General Hospital, ang malaking gusali ay tila isang higanteng halimaw na nakatayo sa harap ko. Sa loob, maingay, magulo, parang terminal ng bus. Mga taong may balisang mukha, nakapila, nakaupo sa matitigas na upuan, may umiiyak sa sulok. Ngunit wala akong pakialam. Ang tanging gusto ko, si Carla. Natagpuan ko si Veron sa isang sulok, malapit sa isang bintana, na may isang maliit na puno. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Ampersand quote, Mang Tonyo de la Cruz. Halika po. Kailangan nating mag-usap bago niyo siya makita. Ampersand quote, inilayo niya ako, at doon, sa isang maliit na sulok, nagsimula siyang magsalita ng mabilis at pabulong. Ampersand quote, officially, aksidente sa trapiko. Iyan po ang kwento ng kanyang asawa. Iyan ang nakasulat sa mga papeles. Ngunit sa loob ng 12 taon ko dito, Mang Tonyo, alam ko na kung ano ang aksidente at ano ang pananakit. Nakakonfine po siya ng 3 beses sa loob ng 8 buwan. Ang una, bali ang braso. Ang pangalawa, basag ang tadyang. Sa bawat pagkakataon, pilit sinasabing aksidente. Ang pamilya Zamora, malakas ang koneksyon. May tiyuhin sa piskalya. Madaling mawala ang kaso, ampersand quote. Habang nakikinig ako, mayroong isang bagay na bumangon sa loob ko. Isang madilim na pakiramdam. Hindi ko ito naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Mula pa noong 1998 nang lokohin ang aking mga kasamahan sa trabaho. Noon ko unang naintindihan na kaya kong gawin ang mga bagay na hindi ko inakala. Ampersand quote, bakit po ako ang tinawagan nyo? Ampersand quote, tanong ko. Tumingin sa akin si Veron direkta sa aking mga mata. Ampersand quote, dahil ikaw ang tinatawag niya. Nang dalhin siya dito, wala siyang malay, ngunit ang tanging salitang paulit-ulit niyang sinasabi, ampersand apos, Papa ampersand apos. Hindi ampersand apos, Marco ampersand apos, hindi ampersand apos, Mama ampersand apos, hindi kaibigan. Ampersand apos, Papa ampersand apos, ampersand quote, ang lalamunan ko, tila naputol. 3 taong katahimikan. 3 taong galit at paghihiwalay. At ngayon, nang maging masama ang lahat, ako ang tinatawag niya. Hindi ang asawang nangako ng lahat. Pinangunahan ako ni Veron sa isang mahabang pasilyo, puno ng amoy ng ospital at kalungkutan. Huminto kami sa harap ng isang mabigat na pinto. Ampersand quote, humanda po kayo. Masama ang kanyang lagay, ampersand quote, pumasok ako. Doon, sa kama, balot ng tubo at kawad, nakahiga ang aking anak, ang aking Carla. Ang Carla na dati ay inihahagis ko sa ere, sinasalo ng aking malalaking kamay habang siya ay humihiyaw sa galak. Ngayon, wala na ang batang iyon. Maputlang mukha, halos kulay abo. Nakapikit ang mga mata na may mga pasa sa paligid. Biyak na labi. Leeg na nakasuot ng kolar, at sa ilalim nito, nakita ko ang mga markang lila. Nakita ko na ang mga markang iyon. Alam ko kung saan nanggaling. Mula sa mga daliri. Mga daliri ng tao na pumipiga sa lalamunan hanggang sa tumigil ang biktima sa pagdalaw. Bumagsak ako sa upuan sa tabi ng kama, hinawakan ang kanyang payat, malamig at mahinang kamay. Ang parehong kamay na hinawakan ko 30 taon na ang nakalipas sa maternity ward, nang dalhin sa akin ng nurse ang isang maliit na balot at sinabing mayroon akong anak na babae. Noon, umiyak ako sa kaligayahan. Ngayon, umiiyak din ako, ngunit sa ibang dahilan. Ang takot ay hindi nawala, pero mayroong bagong pakiramdam na sumama dito. Malamig at malinaw, tulad ng langit sa taglamig sa Olongapo. Lumipad ako sa Maynila upang mamatay. Upang magpaalam sa aking anak at umalis ng tahimik. Ngunit ngayon, nagbago na ang mga plano. Lumabas ako sa silid ni Carla, natagpuan si Veron na naghihintay sa pasilyo. Ang kape sa cafeteria ay lumamig na, at ang mundo ay patuloy na umiikot. Ngunit hindi na ako bahagi ng dati kong mundo. Ampersand quote, nasaan ang gamit niya? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, nasa imbakan po ng palapag, ampersand quote, sagot ni Veron. Ampersand quote, hindi pa po kinukuha ng kanyang asawa, ampersand quote, kailangan ko ang kanyang telepono,
quote, nag-aalangan si Vero, si Carla na may hawak na wine glass sa isang restaurant. Si Carla at Marco sa isang yacht. Lahat maganda. Lahat tama. Lahat peke. At pagkatapos lumabas ang mga video. Ang isa sa mga ito ay may petsa noong nakaraang buwan. Pinindot ko ang play. Sa screen, lumabas ang mukha ng isang binata, kaakit-akit, na may mapangahas na mga mata at ngiti ng isang taong sanay na makukuha ang lahat ng gusto niya. Sa labas ng kuha, narinig ang pag-iyak ng babae at ang tawa ng iba, lasing. Quote, Cathy, halika na, may sabihin ka sa papa. Sabihin mong ikaw lang ang nahulog, quote. Ang kamera ay umikot at nakita ko ang aking anak. May biyak na labi. Kumalat ang makeup. Ang kanyang mga mata ng isang hayop na na-corner. Nakatingin siya sa labas ng kamera, sa isang taong lubos niyang kinakatakutan, at nagsalita sa isang patay na boses. Quote, nahulog lang ako, quote, ang tawa sa labas ng kuha ay lumakas. Maraming boses ng babae. Quote, nakita mo ba, papa? Ayos lang ang anak mo sa akin. Subukan mong bumalik para ayusin ang mga bagay. Isa kang manggagawa mula sa hilaga, di ba? Ano ang gagawin mo? Magreklamo. Quote, mas marami pang tawa. Pagkatapos naputol ang video. Ang mukha ni Marco, tumatawa ng malakas habang pinipilit ang anak kong sabihing quote, nahulog lang ako quote. Ang kanyang pagtawa ay parang kutsilyong tumutusok sa aking puso. Naalala ko si Aling Nena. Naalala ko ang mga salita ni Carla na hindi ko siya naligtas. Sa totoo lang, marahil hindi ko nga naligtas si. Naupo ako sa plastik na upuan sa cafeteria ng ospital, isang baso ng lumamig na kape sa harap ko. Hindi ko ininom. Hindi ko rin tiningnan. Wala akong tinitingnan ng direkta. Nakaupo lang ako doon, naghihintay, tulad ng isang taong nakagawa na ng isang desisyon at ngayon ay pinapanood na lamang kung paano unti-unting inaayos ng mundo ang sarili nito para sa desisyong iyon. Hindi galit, hindi puot, kundi isang malamig at malinaw na pag-unawa sa kung ano ang kailangang gawin. Napakahaba ng panahong ipinaghintay ko, at ngayon, sa huling mga buwan ng aking buhay, tila nagsisimula ng bumalik ang lahat sa tamang lugar. Ilang oras lang pagkatapos ng tawag kay Kadante, lumapit sa akin si Veron. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, takot at sabik ng sabay. Quote, Mang Tonyo, nakita niyo na po ba ang balita? Quote, tanong niya, at inabot sa akin ang kanyang telepono. Sa screen, ang mga headline ay umilaw. Quote, negosyanteng si Don Rafael Zamora, may-ari ng chain ng malls, inaresto para sa malaking financial anomaly investigation. Quote, sabi ng balita, maraming komisyon sa paggawa ng mga proyekto ng pampublikong infrastruktura. Ibinigay ko pabalik kay Veron ang telepono. Quote, mabilis silang kumilos. Quote, napakabilis. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang paggulong ng aking quote, bola ng niebe. Quote, ipinaliwanag ko kay Veron ang aking naiisip, ang kapangyarihan ng quote, publicity. Quote, quote. Kapag isinulat ng lahat ng pahayagan ang tungkol sa iyo, kapag ang mukha mo ay nasa bawat news website, kapag ang mga mamamahayag ay naghuhukay sa iyong nakaraan, doon walang koneksyon ang makakatulong. Ang lahat ng kaibigan mo sa kapangyarihan ay biglang magiging ex-kaibigan. Tatalikuran ka nila. Magpapanggap silang hindi ka nila kilala. At pagkatapos, mag-isa ka na lang laban sa sistemang dati apos, lay nagtatrabaho para sa iyo. Quote, tumango si Veron, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tilang ayon lang niya ako nakita ng totoo. Isang tahimik, pagod na tao, na may mga kamay na may kalyo, ay nagtago ng isang pag-iisip na kayang gumalaw ng ilang hakbang ng mas maaga kaysa sa iba. Samantala, sa isang malayo at magulong parte ng Maynila, si Marco Zamora ay patuloy sa kanyang pagdiriwang. Ang mansyon sa Ayala Alabang ay puno ng ilaw, ang musika ay umaalingaw-ngaw. Nakahiga siya sa isang sun lounger, hawak ang isang baso ng mamahaling champagne, pinapanood ang dalawang modelo na naglalaro ng bola sa tabi ng swimming pool. Lasing siya, pero hindi masyado. Sapat lang para maramdaman ang sarap ng pagpapahinga at hindi mag-isip ng seryosong bagay. Ang telepono sa tabi ng kanyang champagne bottle ay nag-vibrate, 3 beses na sa loob ng 1 oras. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. Hindi niya pinansin. Siguro, gusto lang nitong malaman kung anong oras matatapos ang party.
Binaliwala niya ang tawag. Ngunit nagring muli. Pang-anim na tawag na. Sa iritasyon, sinagot niya. Ampersand quote, Papa, ano na naman? Busy ako, ampersand quote, ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay kakaiba, hindi tulad ng dati. Si Don Rafael Zamora ay laging nagsasalita ng may kumpiyansa, ng may otoridad. Ngunit ngayon, mayroong takot sa kanyang boses. Ampersand quote, anak, nasaan ka? Dito ang Anti-Corruption Unit. Nagtatanong tungkol sa infrastructure contracts, sa mga proyekto noong 2014 na, ampersand quote. Biglang bumangon si Marco. Ang kalasingan niya ay biglang nawala. Ampersand quote, Papa, hindi ito bagay na pag-usapan sa telepono, ampersand quote, alam na nila ang lahat, Marco. Lahat. Mayroon silang dokumento, bank accounts, mga sulat. Saan galing? Sino ang nag-leak, ampersand quote, pagkatapos naputol ang tawag? Si Marco, tulala, sinubukang tawagan pabalik ang kanyang ama. Busy. Ang abogadong pamilya. Busy. Ang kanyang tiyuhin sa piskalya. Patay ang telepono. Mayroong napakasama. Agad siyang nag-browse sa telepono, tinipe ang pangalan ng kanyang ama. Ang nakita niya ay halos ikinabagsak niya sa upuan. Ampersand quote, may-ari ng chain ng malls, arestado dahil sa mga hinihinalang multimilyong anomalya. Ampersand quote, iskandalo sa infrastructure projects, bagong detalye. Ampersand quote, ang pamilya Zamora. Iniimbestigahan, ampersand quote, hindi lang iyon, nakita niya ang isang artikulo, ampersand quote, domestic violence sa elitistang pamilya, ampersand quote, binuksan niya ang kanyang mukha. At sa tabi nito, ang larawan ni Carla, at ang text na nagpalaki ng kanyang mga mata. Ampersand quote, ayon sa mga source sa medical circles, si Carla Reyes ay na-confine ng hindi bababa sa 3 beses sa loob ng 8 buwan sa iba ampersand apos. Si ibang ospital sa lungsod dahil sa mga injuries na katangian ng mga biktima ng domestic violence. Sa bawat pagkakataon, pilit sinasabi ng kanyang asawang si Marco Zamora na aksidente sa bahay, at dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya, hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ang mga kasong ito, ampersand quote, sa ibaba, ang video. Ang parehong video na kanyang ginawa 1 buwan na ang nakalipas. Ang video ay kumalat. Mahigit 3 milyong view. Ito na. Ang katapusan. Narinig ko ang telepono kong nagring. Si Kadante. Ampersand quote, Tonyo, kumusta? Hindi ka nagsisi, ano, ampersand quote, hindi. Bakit? May dahilan ba? Ampersand quote, may mga tawag, maraming tawag. Kinontak na ni Don Rafael ang lahat ng kilala niya, sinusubukang alamin kung saan galing ang impormasyon. Ang anak niya, mukhang hindi pa rin niya alam. Nagpa-party pa rin kung saan, hindi sinasagot ang telepono, ampersand quote, mabuti yan, ampersand quote, alam kong nagsisimula ng gumulong ang bola ng nyebe na magiging isang avalanche. Ampersand quote, Tonyo, gusto kong maintindihan mo, ang sinimulan ko ay hindi na kayang pigilan. Lalabas ang mga bagay na hindi magugustuhan ng sinuman. Ang IER, ang piskalya, ang INI, hahalukayin silang mabuti, ampersand quote, huminto ako, nag-isip. Ampersand quote, handa ako, ampersand quote, ngunit may isa pang tanong si Kadante, isang tanong na matagal ko nang hindi naisip. Ampersand quote, handa ka ba na ito ay makakaapekto rin sa anak mo? Si Carla. Parte pa rin siya ng pamilyang Zamora, ampersand quote, alam kong tama siya. Pero alam ko rin na si Carla, biktima siya, hindi kasabwat. Ampersand quote, biktima siya, Kadante. Hindi kasabwat. Makikita yan ng sinumang desente na investigador, ampersand quote, kung gayon, Tonyo. Pero sa aking lugar, kukuha ako ng magaling na abogado, kung sakali, ampersand quote, wala akong pera. Ngunit si Kadante, tapat sa kanyang salita, sinabing magpapadala siya ng pera para sa abogado ni Carla. Ang katarungan ay nagsisimula na. Hindi ko alam kung paano, ngunit pagkatapos ng isang gabing walang tulog at puno ng desperasyon, nagdesisyon si Marco na bumalik sa ospital. Malamang gusto niyang kausapin ako, subukang bilhin ang aking katahimikan. Ngunit ang kanyang mundo ay gumuho na. Habang papalapit siya sa ospital, ang kanyang mukha ay pamilyar na sa mga tao. Nakita siya sa balita, sa video. Hindi na siya ang mayaman at makapangyarihang tagapagmana. Siya na ngayon ang lalaking nanakit sa kanyang asawa.
Sa pasukan ng ospital, sinubukan niyang umakyat sa palapag ng intensive care, ngunit hinarang siya ng security, ang hamak na trabahador sa oil rig na matagal na niyang binaliwala. Sa sandaling yon, lumabas ako sa pintuan ng intensive care unit. Maliit, payat, na may malalim na pisngi at mga kamay na may kalyo. Simple ang suot ko, isang jacket at maong. Walang espesyal. Isang ordinaryong matandang trabahador. Ngunit mayroong isang bagay sa aking mga mata na nagpakilabot kay Marco. Lumapit ako, huminto ilang hakbang, at tiningnan siya ng matagal, mabigat na tingin. Ampersand quote, kaya pala ikaw ito, Marco Zamora. Ang prinsipe sa puting kabayo na nangakong engkanto sa aking anak, ngunit impyerno ang ibinigay, ampersand quote. Sinubukan ni Marco na magpaliwanag, ngunit hindi ko siya pinansin. Ampersand quote, makinig ka, hindi ko alam kung ano ang sinabi nila sa'yo, pero lahat ng ito ay isang misunderstanding. Si Carla lang, ampersand quote, manahimik ka, ampersand quote, isang salita. Binigkas ko ng mahina, kalmado, ngunit may kapangyarihan na nagpatahimik kay Marco. Tiningnan ko siya, unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Carla, parang isang bulaklak na dahan-dahang namumukadkad matapos ang matinding bagyo. Ang mga tubo sa kanyang bibig ay natanggal na, at ang mga makina sa kanyang paligid ay hindi na kasing ingay ng dati. Sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata, makikita ang takot, pagkalito, at isang malalim na kawalan. Ngunit sa tuwing bumabaling siya sa aking direksyon, mayroong isang bagay na nagpapagaan ng kanyang pakiramdam, isang liwanag na unti-unting lumalabas sa dilim. Ako, si Mang Tonyo, ay laging naroon. Hindi ako umaalis, hindi ako nagsasalita ng malakas, at lalong hindi ako nagtatanong. Hawak ko lang ang kanyang kamay, pinapanood ang bawat paghinga niya, at dinadalangin na sana, sa bawat pagdilat niya, makita niya ang pagmamahal na matagal kong hindi na ipadama. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng intensive care unit, tiningnan niya ako ng matagal, at sa halos hindi marinig na bulong, ampersand quote, Papa, ampersand quote, ang sabi niya. Ampersand quote, nandito ka, ampersand quote. Ang mga salitang iyon, mas malakas pa sa anumang hiyaw, ay nagpabalik sa akin sa mga panahong bago ang lahat, sa mga panahong siya ay aking munting prinsesa. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang payat na kamay, dinama ang bawat buto. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, anak. Nandito na si Papa. Hindi na kita iiwan, ampersand quote, paulit-ulit kong sinabi iyan, hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa akin. Isang pangako na matagal kong hindi nagawa. Dahan-dahan, nagsimula siyang magsalita, pira-piraso. Ang takot niya kay Marco, ang pang-aabuso, ang pagtatago ng sakit. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa, ng kahihiyan, ng pagtatago ng katotohanan dahil sa takot sa kapangyarihan ng pamilya Zamora. Ang bawat salita niya ay parang latigo sa aking puso, ngunit pinakinggan ko lang siya ng walang paghuhusga. Pinakinggan ko ang lahat ng kanyang pasakit, ang lahat ng kanyang mga alalahanin, at sa bawat kwento niya, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng aking sariling pagkukulang. Ang aking tahimik na pagmamatsyag, ang aking pagiging naroon, ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy, upang bumangon mula sa kanyang kinahihigaan. Ang init ng kanyang kamay sa aking kamay ay nagpaalala sa akin na hindi pa huli ang lahat. Dumating si Veron isang umaga, may dalang kape at mga bagong balita. Ang kanyang mga mata ay nanlumo, ngunit may bahid ng kasiyahan. Ampersand quote, Mang Tonyo, Carla, marami na pong nangyayari sa labas. Si Don Rafael, opisyal na pong inaresto. At si Marco, inimbestigahan na rin po sa kaso ng pananakit. Kumalat na po ang lahat ng ebidensya, ampersand quote, narinig ni Carla ang mga balita. Wala siyang ipinahayag na malakas na damdamin, tila pagod na pagod sa lahat ng nangyayari. Tiningnan niya lang ang kawalan, at pagkatapos ay bumaling sa akin, may bahid ng pagod ngunit may bahid din ng paglaya sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nagkaroon kami ng isang tunay na pag-uusap. Tungkol sa nakaraan, tungkol sa kanyang mama Aling Nena, at sa pagkahiwalay namin. Ampersand quote, Papa, patawarin mo po ako, ampersand quote, ang sabi niya, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ampersand quote, patawarin mo po ako sa lahat ng masasakit kong salita. Naging tanga po ako. Akala ko, mas mahalaga ang pera at kapangyarihan kaysa sa pagmamahal mo. Ampersand quote, hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay, isang tahimik na paumanhin para sa lahat ng mga taong lumipas. Hindi ko siya sinisi. Alam kong hindi niya rin ito ginusto. Ampersand quote, anak, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Isa ka lang bata noon na nasasaktan.
Normal lang ampersand apos, yon. Matagal na kitang pinatawad, ampersand quote, ang bawat pagpapatawad ay parang isang patak ng ulan sa tuyong lupa, nagbibigay buhay muli sa isang relasyon na akala ko ampersand apos, na ipatay na. Ang katahimikan sa pagitan namin, sa loob ng dingding ng ospital, ay mas malinaw at mas malalim kaysa sa ingay at kaguluhan sa labas. Ito ang simula ng paghilom, hindi lamang para kay Carla, kundi pati na rin para sa aming dalawa. Lumipas ang mga araw at dahan-dahang gumanda ang lagay ni Carla. Inilipat na siya mula sa intensive care, sa isang mas karaniwang silid kung saan ang mga bisita ay maaaring manatili ng mas matagal. Ako, si Mang Tonyo, ay nanatili sa tabi niya. Bawat umaga, ako ang una niyang nakikita. Bawat gabi, ako ang huli bago siya matulog. Hindi ko iniiwan ang kanyang tabi. Kung minsan, nagsasalita kami tungkol sa mga maliliit na bagay, tungkol sa panahon, tungkol sa mga balita na naririnig mula sa mga yaya. Ngunit mas madalas, tahimik lang kami, nagdadamayan sa presensya ng isa't isa. Ang kanyang mga pasa ay unti-unting kumukupas. Ang sakit sa kanyang mga tadyang ay hindi na kasing tindi ng dati. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso, alam kong matagal pa bago iyon gumaling. Ang katahimikan, ang pagiging malayo sa ingay ng labas, ay tila nakakatulong sa kanya upang unti-unting makabangon. Isang hapon, habang inaayos ni Carla ang kanyang mga personal na gamit na ibinalik sa kanya mula sa imbakan ng ospital, natagpuan niya ang isang bagay na maliit at nakatago sa loob ng kanyang bag, isang pregnancy test. Nakalimutan na niya ito. Bumili siya nito bago pa ang aksidente, bago pa man magsimula ang bangungot. Matagal siyang nakatingin sa kahon, hindi makakilos. Ilang araw na rin siyang nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, ngunit ayaw niyang malaman ang totoo. Ayaw niyang harapin ang maaaring ibig sabihin ng katotohanan iyon. Nang kinuha niya ang test, nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumipas ang ilang minuto na tila napakahaba. Nang lumabas ang 2 linya, bumagsak siya sa gilid ng paliguan, hawak ang maliit na plastik na bagay na iyon na kayang baguhin ang lahat. Isang sanggol. Ang anak niya. Ang anak ng lalaking nanakit sa kanya. Ang anak ni Marco. Natagpuan ko siya pagkalipas ng halos 1 oras. Nakaupo pa rin siya sa banyo, hawak ang pregnancy test, ang kanyang tingin ay blanko, nakatitig sa pader. Ampersand quote, anak, ano ang nangyari? Ampersand quote, tanong ko, ang aking boses ay malumanay. Iniabot niya sa akin ang test, tahimik. Tiningnan ko ang 2 linya. Nagulat ako. Ngunit sa halip na paghuhusga, ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na awa at pagmamahal. Naupo ako sa tabi niya sa gilid ng paliguan, hinawakan ang kanyang kamay. Ampersand quote, anak, ano ang gusto mong gawin? Ampersand quote, tanong ko muli, mas malinaw, mas may diin. Ngunit hindi ko siya pinipilit. Nagsimula siyang umiyak, mahina lang sa simula, pagkatapos ay lumakas. Ampersand quote, hindi ko maintindihan, papa. Ito ang anak ng demonyo pero parte ko rin ito. Paano ko ito mamahalin? Paano ko ito tatanggapin, gayong ang ama niya ang sumira sa akin? Ampersand quote, ang kanyang mga salita ay puno ng sakit, ng pagkalito, ng labanan sa loob ng kanyang puso. Pinakinggan ko lang siya. Pinakinggan ko ang bawat takot niya, bawat pag-aalala. Ampersand quote, anak, hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. May panahon ka para pag-isipan yan. Ano man ang desisyon mo, anak, tama ampersand apos, yan. Dahil desisyon mo ampersand apos, yan. At nandito ako para sa ampersand apos, yo, ano man ang mangyari, ampersand quote, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Ampersand quote, gaano katagal, papa? Gaano katagal ka sa tabi ko, ampersand quote, naalala ko ang sinabi ng mga doktor. 2 o 3 buwan. Ngunit hindi na yon mahalaga ngayon. Ngayon, mayroon na akong bagong dahilan. Ampersand quote, sabi ng mga doktor, 2 o 3 buwan. Ngunit hindi nila alam, anak, na mayroon akong dahilan para mabuhay ngayon. Nandito ka, at iyan ang nagbibigay sa akin ng lakas para sa isa pang araw. Siguro 2 buwan, siguro 6, siguro 1 taon. Walang nakakaalam. Ngunit ang panahong natitira sa akin, ilalaan ko sa iyo. Kaya mo ampersand apos, yan, Carla. Kakayanin natin ampersand apos, yan, magkasama, ampersand quote, niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay basa sa aking balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng ginhawa.
Luha ng isang taong sa wakas ay naintindihan na hindi siya nag-iisa. Nag-usap kami tungkol sa Batangas, kung paano siya lilipat doon, kung paano kami magsisimula ng Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng #apos, #apos, sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong kwentong ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi, kung saan masisilayan natin ang tunay na ganda ng pagmamahal ng pamilya at ang bunga ng paghihirap. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Ang mga doktor, alam nyo na, ay may sariling mga hula. Ngunit ang puso ng tao, lalo na kapag puno ng pagmamahal at may dahilan, ay may sariling takbo. Ang 2 o 3 buwan na sinabi nila, naging 14 na buwan. 14 na buwan na puno ng pagbabago, ng paghilom, at ng isang bagong pag-asa. Mas matagal pa kaysa sa sinabi ng mga doktor. Siguro dahil mayroon na akong dahilan. Ang aking Carla, dahan-dahan niyang binalik ang kanyang sigla. Ang mga bakas ng pang-aabuso ay kumupas na sa kanyang balat, at ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay unti-unti nang naghihilom. Ang kanyang tiyan, dahan-dahang lumaki, bumilog. Sa bawat buwan, nakikita ko ang paglaki ng buhay sa loob niya, at sa bawat paglaki na yon, tila lumalaki rin ang pag-asa sa aming tahanan. Umuwi na kami sa Batangas. Ang maliit naming bahay, na may veranda na nakaharap sa ilog, ay naging kanlungan. Ako ang nagluluto, nag-aalaga sa kanya, nagkukwento tungkol sa mga kapitbahay at sa mga kakaibang bagay sa probinsya. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga paboritong lugar sa gubat. Ang mga araw ay lumipas ng tahimik, payapa. Hindi ko siya pinipilit. Hinihintay ko lang siya, binibigyan siya ng espasyo para sa kanyang sarili. Ang dating gulo sa Maynila, ang ingay at ang takot, ay naging malayong alaala na lamang. Dito, sa Batangas, mayroong katahimikan. Isang katahimikan na sa simula ay tila nakakabingi, ngunit pagkatapos ay naging pinakamagandang tunog sa mundo. Isang araw, sa isang maliit na ospital sa Batangas, isinilang ni Carla ang isang malusob na sanggol na lalaki. Ako, si Mang Tonyo, ang kauna-unahang nakahawak sa aking apo. Isang napakaliit na sanggol na may madilim na mga mata at matigas na baba. Ang kanyang mukha, bagaman maliit pa, ay tila nagtatago ng isang malalim na pag-asa. Tinawag namin siyang Ignacio bilang parangal sa akin. Si Tonyo. Ang munting Tonyo. Ang pagdating niya ay tila nagbigay ng bagong buhay sa akin, isang bagong layunin. Araw-araw, pinapanood ko siyang lumaki, pinapakain, kinakantahan, at sinasayawan sa aking mga tuhod. Tinuruan ko siya ng kanyang mga unang salita, ang mga kwentong dati kong ikinukwento kay Carla. Ang ngiti niya, ang tawa niya, ang bawat maliit na kilos niya, ay tila nagpapahaba ng aking buhay. Ang mga buwan ay lumipas. Ang aking sakit, bagama #apos, naroroon pa rin, ay tila nakalimutan ko na. Ang kape sa veranda, ang pagmamasid sa ilog, ang mga kwento ni Carla tungkol sa kanyang mga disenyo, at ang bawat ngiti ni Tonyo, iyon ang aking mundo. Isang gabi, sa gitna ng malamig na taglamig, habang umaambon sa labas at ang mga kidlat sa malayo ay sumisikat, naramdaman ko ang pagkapagod. Hindi ito pagod na tulad ng dati. Ito ay isang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal ko nang hinahangad. Naramdaman ko ang init ng kamay ni Carla na nakahawak sa aking kamay. Tiningnan ko siya, at pagkatapos ay bumaling sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng mga alitaptap ay sumasayaw sa ibabaw ng ilog. Umiti ako. Isang tunay ng ngiti na matagal nang hindi ko naibibigay. Pagkatapos, ipinikit ko ang aking mga mata. At hindi ko na muling binuksan. Inilibing namin si Mang Tonyo sa isang maliit na sementeryo, sa likod ng aming bayan, kung saan matatanaw ang walang katapusang luntiang gubat. Simple lang ang kanyang libing, tulad ng kanyang naging buhay. Walang magarbo, walang maraming palamuti, tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya ang naroon. Ang hangin ay malambing, tila bumubulong ng mga paalam. Sa kanyang lapida, iyon ang isinulat namin, simple at totoo, #quote, Mang Tonyo de la Cruz, Ama, Lolo, taong gumawa ng tama, #quote, ang bawat salita ay bumabaon sa aking puso, naaalala ko ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang isinakripisyo, at ang lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa aming buhay, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili, parang hangin na humahalik sa aming balat, parang init ng araw na gumagabay sa aming daan. Patuloy akong nanirahan sa maliit na bahay, na may veranda na nakaharap sa ilog.
Dito, kasama ang aking anak, si Ignacio, binuo ko ang isang bagong buhay, isang bagong simula. Nagtatrabaho ako mula sa bahay bilang isang designer, tulad ng pinangarap ko noong bata pa ako. Ang Maynila, ang dating syudad ng aking mga pangarap, ay naging isang malayong alaala na lamang. Dito, sa Batangas, natagpuan ko ang kapayapaan, ang katahimikan, at ang tunay na kaligayahan. Ang mga gabing lumabas ako sa veranda, pinapanood ang sayaw ng mga alitaptap sa ibabaw ng tubig, pakiramdam ko ay naroon din ang aking ama, pinapanood ang parehong mahiwagang ilaw mula sa isang lugar sa itaas. Ang pagmamahal niya, ang kanyang mga aral, ay naging gabay ko sa bawat hakbang. Ang bawat disenyo na aking ginawa, bawat tawa ng aking anak, bawat sandali ng katahimikan sa ilog, ay tila isang pagpapatuloy ng kanyang pamana. Hindi ko na inisip ang tungkol kay Marco at Don Rafael. Ngunit ang balita ay patuloy na umaabot sa aming probinsya. Si Marco Zamora, nakatanggap ng 4 na taong pagkakakulong. Si Don Rafael, ang kanyang ama, nakulong ng 8 taon sa isang maximum security prison. Ang kanilang imperyo, ang kanilang kayamanan, ang kanilang kapangyarihan, ay gumuho na. Ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng korupsyon, ng pang-aabuso, ng pagmamalabis. Ang kanilang kwento ay naging aral, isang patunay na ang pera ay hindi nakapagbibigay ng karapatan sa karahasan o sa kawalang kaparusahan. Ang sistema na dati ipabor sa kanila ay tila bumaling na ngayon. Ang katarungan, kahit mabagal, ay sa wakas ay natupad. Ito ang kapalaran ng mga taong nag-akala na sila ay nasa itaas ng batas, na ang kanilang kayamanan ay kayang takpan ang lahat ng kanilang kasalanan. At si Ignacio, ang aking munting Tonyo, lumaki siya bilang isang malusog, masayahing bata. Kinikilala niya ang kanyang lolo, si Mang Tonyo, bilang isang bayani. Isang bayani na lumipad upang iligtas ang kanyang ina nang siya ay nasa panganib. Isang bayani na gumawa ng isang tawag lamang at binago ang lahat. Tinuruan ko siya tungkol sa kanyang lolo, tungkol sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa kahalagahan ng paggawa ng tama. Sa bawat kwento, sa bawat alaala, ang diwa ni Mang Tonyo ay nabubuhay sa kanya. At sa bawat araw, nakikita ko ang mga katangian ng kanyang lolo sa kanya. Ang kanyang tapang, ang kanyang pagiging simple, ang kanyang puso. Alam kong kapag lumaki si Ignacio, gagawin din niya ang tama. Dahil ganoon siya pinalaki. Dahil ang pag-ibig ay ipinapasa mula sa henerasyon sa henerasyon. At dahil ang isang tao ay kayang baguhin ang mundo kung mayroon siyang lakas ng loob na subukan. Ang pamana ni Mang Tonyo ay hindi lamang isang pangalan sa lapida. Ito ay nabubuhay sa bawat hininga ni Carla, sa bawat tawa ni Ignacio, at sa bawat katarungan na kanyang ipinaglaban. Mga kababayan, narito na tayo sa dulo ng aking kwento. Isang kwento na hindi lang tungkol sa akin, o sa aking anak na si Carla, kundi tungkol sa atin. Sa bawat magulang, sa bawat anak, at sa kung paano tayo kumilos sa mundong ito na puno ng pagsubok at pagbabago. Marahil, marami sa inyo ang nagtatanong, kung ano nga ba ang tunay na aral sa lahat ng aking naranasan, sa lahat ng aking ipinaglaban. Matanda na ako ngayon at marami na akong nakita, marami nang napagdaanan. Nais kong iwan sa inyo ang ilang mga kaisipan mula sa puso ng isang ama. Mga magulang, ang kwentong ito ay sumasalamin sa hangganan ng bulag na sakripisyo. Akala ko noon, ang pagtatrabaho ng husto, ang paglayo sa pamilya para makapagbigay, iyon na ang sukdulan ng pagmamahal. Ngunit natuto ako, sa napakamapait na paraan, na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagkontrol. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagbabaliwala sa mga damdamin ng ating mga anak, o pag-isip na alam natin ang lahat ng pinakamabuti para sa kanila. Ang tunay na pagmamahal ay pag-unawa at paggalang. Paggalang sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga pangarap, kahit hindi ito tugma sa ating mga kagustuhan. Kung minsan, ang ating sobrang pagmamahal, ang ating pagtatangka na pangalagaan sila mula sa lahat ng sakit, ay maaaring makasakit sa ating mga anak ng mas malalim pa. Kailangan nating matuto kung paano maging matatag at handang lumabas sa ating comfort zone, hindi para kontrolin, kundi para suportahan at ipaglaban ang kanilang kapakanan, lalo na kapag sila ay nasa panganib. Ang pamilya ay itinayo sa pag-unawa at paggalang, hindi sa sakripisyo na hindi naiintindihan. Sa mga anak naman, ipinapakita ng kwento ni Carla ang halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Sa kanyang kabataan, sa kanyang paghahanap ng kaligayahan, nakalimutan niya ang tunay na halaga ng mga taong nagmamahal sa kanya ng walang kapalit.
Walang sinuman ang may karapatang ituring ang pagmamahal ng magulang bilang isang bagay na madaling makuha, bilang isang karapatan na dapat lang na naroon. Ang pagiging makasarili, ang pagtatakwil sa mga ugat na nagbibigay sa atin ng lakas, ay maaaring sumira sa pinakamagandang relasyon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa simpleng pagmamahal at paggalang sa mga taong nagmamahal sa atin ng totoo. Ito ang natutunan ni Carla sa isang napakalaking pagsubok sa kanyang buhay. Matuto tayong magpatawad, umunawa, at pahalagahan ang mga taong handang ibigay ang lahat para sa atin, kahit hindi natin nakikita sa simula. Sa huli, ipinapakita ng kwentong ito ang manipis na linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, katahimikan at pagkilos. Akala ko noon, ang pagiging tahimik ang tamang gawin, ang pagtanggap sa kapalaran. Ngunit may mga pagkakataon, mga kababayan, na ang katahimikan ay nagiging kasabwat ng kasamaan. Ang kabaitan ay may halaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar. At kung minsan, ang matalinong paghihiganti, ang paglaban ng may isip at hindi lang puro emosyon, ay isang anyo ng paggising sa moralidad. Sa mundong puno ng ingay at koneksyon, may mga sandali na kailangan nating manahimik, makinig, at gumawa ng desisyon na hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mas malaking kabutihan. Hindi lahat ay kayang bilhin ng pera, tulad ng hindi nabili ni Marco ang aking pagpapatawad. At ang hustisya, kahit mabagal, ay darating din, tulad ng dumating ito para sa pamilya Zamora. Ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal at ang pagiging handang protektahan ang mga mahal natin sa buhay. At tandaan, kung ikaw o ang isang malapit sa iyo ay nakararanas ng karahasan sa tahanan, huwag manahimik. Ang isang tawag lamang ay talagang makapagpapabago sa lahat. Sana, ang aking kwento, ang kwento ng isang ama, ng kanyang anak, at ng isang tawag, ay nagbigay sa inyo ng kaunting liwanag at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kababayan. Umaasa akong muli tayong magkikita sa susunod na kwento. Ang kwento ni Mang Tonyo, ang ama na naglakbay sa dulo ng buhay upang ipaglaban ang kanyang anak, ay nagtatapos dito. Ano po ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Mang Tonyo? Kung kayo po ang nasa posisyon niya, iba rin po ba ang gagawin niyo? Ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nakapagpaisip o nakapagparamdam sa inyo, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan niyong makakaugnay din, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi niyo po mapalampas ang susunod na mga hiwaga. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at malay niyo po, sa susunod na, kayo na mismo ang bida sa panibagong hiwaga.